Ma'am, kailangan niyo na pong pumili kung sino sa mga chef ang kukunin natin para sa party ninyo for the investors. Mahinang sabi ni Bibi sa kaniyang kaibigan at kaniyang boss na si Eliza. Wala ka na bang mahanap na ibang chef? Ni isa sa mga niluto nila hindi ko nagustuhan. Walang pumatok sa akin. Problemadong sabi ni Eliza. Wala na talaga ma'am. Ito na yung mga chef na nahanap ko tungkol sa details na binibigay ninyo sa akin. Malungkot na sabi ni Bibi. Napabuntong hininga na lang si Eliza. Muling napatingin sa mga resume ng mga chef. Pag-iisipan ko ng mabuti ito ngayong araw. Inis na sabi ni Eliza. Sige, pag-isipan mo. Basta wag mong kalilimutan ang binyag ng inaanak mo. Nakangising sabi ni Bibi. Pwedeng malate? Excuse me, madam. Alam kong busy ka pero binyag ito ng inaanak mo. First birthday. Tsaka, kailangan mo naman magpahinga. Hindi ko rin naman kasi alam sa'yo kung bakit tumanggap ka ng maraming projects. Nakakahinga ka pa ba sa ginagawa mo? Kasi akong sekretary mo, hindi na makahinga sa dami ng trabaho. Inis na sabi ni Bibi. Nagtaas ng dalawang kamay si Eliza mula sa kaniyang inuupuan. I surrender. Daig mo pa talaga ang nanay ko sa nakakapangaral sa akin. Tapusin ko lang ang meeting ko nun at agad akong susunod. Seryosong sabi ni Eliza. Okay lang na malate ka basta hindi yung katulad sa birthday ko na tumating ka na nung tapos na. Nakangusong sabi ni Bibi. Aba, baby girl. Nagtampo, may panguso pa. Natatawa ang sabi ni Eliza. Natawan na rin naman si Bibi sa kanyang ginawa at nagpatuloy sa trabaho. Kinabukasan ay hindi na pumasok si Bibi sa trabaho para sa binyag ng kanyang anak. Si Eliza naman ay maaga ring pumasok sa trabaho para sa kanyang mga meetings. Gusto nitong matapos lahat ng maaga para naman makahabol sa binyag ng inaanak. Hindi naman na umasa si Bibi na makakarating ng maaga ang kaibigan dahil alam nitong busy ang dalaga. Kaya naman naganap na lang ito ng proxy ni Eliza sa binyag. Nang natapos ang meetings ni Eliza, ay agad itong nagpalit ng damit at bumili ng regalo. Nagmamadali itong nagpunta sa bahay nila Bibi. Nagmamadaling naglalakad ito nang nakarating pero napatigil ito ng biglang nagre-ring ang kaniyang telepono. Asa ka na? Tanong ni Bibi nang sinagot ni Eliza ang kaniyang tawag. Andito na ako. Kabababa ko lang ng sasakyan. Mabutit nakahabol ka. Thank you. Masayang sigaw ng kaibigan sa kabilang linya. Napangiti naman si Eliza nang naibaba ang tawag. Masaya itong naglalakad papasok sa bahay nang biglang may nakabunggo sa kanya at nahulugan ng pagkain. Adobo ang nahulog na pagkain kay Eliza, kaya naman kitang-kita sa kanyang damit ang bakat ng ulam. Oh my gosh! Hindi makapaniwalang sigaw ni Eliza at inis na tiningnan ng lalaking nakabunggo sa kanya. Wala, sorry ma'am. Sigaw ni Diego, ang lalaking nakabunggo kay Eliza. Hindi mo pa tinitingnan ang dinadaanan mo? Kunot noong tanong ni Eliza habang sinusubukan punasan ng damit. Sorry talaga ma'am. Nagmamadali lang po ako at ang bilis maubos ng mga handa sa loob. Kinakabahan na sabi ni Diego. Anong gagawin ko? Alam nga namang pumunta ako sa loob sa ganito habang maraming ang bisita. Pag-iinarte ni Eliza. May damit ho ako sa loob, baka gusto niyo isuot. Mabait na sabi ni Diego. Bakit ka naman susuotin ang damit mo? Ano nang magiging itsura ko kung susutin ko ang damit mo? Inis na tanong ni Eliza. Eh di kung ayaw mo, ganyan ka na pumasok, daming arte nito. Galit naman, nasagot ni Diego. Ikaw pa talaga tong galit ah. Hindi makapaniwalang tanong ni Eliza kay Diego. Napabuntong hininga na lang si Diego at pinagpupulot ang mga tray. Di rin naman kita mabubunggo kung hindi ka nagsiselfone at naglalakad. Walang emosyong sabi ni Diego. What? You're trying to blame me for this? Masungit na tanong ni Eliza. Ano? Papasok kang ganyan o hihiramin mo yung damit ko? Kunot noong tanong ni Diego. Napatingin naman si Eliza sa kaniyang suotan. Napasimangot na lang ito at mariin na pinikit ang kaniyang mga mata na para bang pinipigilan niyang magalit. Fine! Walang nagawang pagpayag ni Eliza. Sinundan naman ni Eliza kung saan pupunta ang lalaki. Napadaan pa ang mga ito sa kusina bago nakaupunta sa isang kwarto kung nasaan ang mga damit ni Diego. Bakit mo ko dinala dito sa kwarto? Kinakabahan na tanong ni Eliza. Huwag kang magalala. Wala akong balak sa mga arteng katulad mo. Tsaka hindi ka ganun kagandahan. Walang interes na sagot ni Diego. Napaawang ang bibig ni Eliza sa kaniyang narinig. Ito ang kauna-unahang may nanglait sa kanya maliban sa kanyang kaibigan na si Bibi. Ew!
How rude! Nauutal na sigaw ni Eliza habang dinuduro si Diego. Hindi naman ito pinansin ni Diego at patuloy sa pagkalkal sa kaniyang bag hanggang sa nahanap niya ang kaniyang t-shirt. Iniabot ni Diego ang t-shirt kay Eliza at ngumisi. Ikaw ang rude. Nilait mo ang pananamit ko. Pangiinis ni Diego. Tinarayan na lang ito ni Eliza at tinulak palabas ng kwarto si Diego para makapagpalit. Excuse me lang ah. It's not rude. It's rude. Inis na sigaw ni Eliza at padabog na sinara ang pintuan. Tinawanan niya na lang ito at bumalik sa kusina para ayusin ang mga pagkain para maidala sa kainan. Napaawang ang bibig ni Diego nang natapos magpalit sa Eliza at dumaan sa kusina. Nalaki ang mga matang hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Hinabol ni Diego si Eliza sa labas ng kusina. Ano pa bang kailangan mo? Mataray na tanong ni Eliza. Hindi naman nakapagsalita si Diego at gulat pa rin tinitignan ang kaniyang damit na suot ni Eliza. Anong ginawa mo sa damit ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Diego. I styled it. Ang ganda diba? At least babagay sa akin. Nakangiting sabi ni Eliza. Pinunit mo yung damit ko para lang ipakita yung buto-buto mong balikat? Alam mo bang importante sa akin yan? Ang mahal ng bili ko dyan. Galit na sigaw ni Diego. Nagulat naman si Eliza sa pagsigaw ni Diego ngunit naiinis rin ito dahil sinisigawan siya. Bakit na ba ako sinisigawan? It's fake anyways. Nakangusong sabi ni Eliza. Yan lang ang tanging nakayanan ko na bilhin para sa idol ko. Kahit fake yan, importante sa akin yan. Nanggigigil na sabi ni Diego. Nakaramdam naman ng guilt si Eliza. Sorry. Mahinang paghingi ng tawad ni Eliza. Kaya mo na. Ano pa bang magagawa ko? Malungkot na sabi ni Diego at tinalikuran si Eliza para bumalik sa kusina. Magsasalita pa sana si Eliza nang bigla itong nahanap ni Bibi. Andito ka na pala. Kala ko malilate ka na naman at nagsinungaling kang nakarating lang. Masayang sabi ni Bibi. Wala nang nagawa si Eliza kundi sumama na kay Bibi sa may kainan. Nilaro nito ang kanyang inaanak at ibinigay ang kanyang regalo. Nang matapos batiin ni Eliza ang ibang bisita, na ipinakilala ni Bibi ay napangiti ito dahil makakakain na rin sa wakas. Unang subo pa lang nito sa pagkain ay namangha na kaagad ito sa lasa. Kakaibang lasa ito kumpara sa mga pagkain na kaniyang natikman. Tinikman ni Bibi lahat ng pagkain hanggang sa nabusog ito. Sarap na sarap ito sa pagkain nang bigla niyang nakita si Diego na masama ang tingin sa kanya matapos maglapag ng panibagong pagkain. Nang napansin ni Diego na nakatingin sa kanya si Eliza, ay inukutan niya ito ng mga mata. Napaawang ang bibig ni Eliza sa nakita. Kalalaking taong taray. Inis na sabi ni Eliza. Sino naman ang kaaway mo dyan? Kunot noong tanong ni Bibi. Wala. Ang sarap ng pagkain. Pag-iibang usapan ni Eliza. Diba? Kaya nga lagi siyang kinukuhang tagaluto eh. Hindi lang akong kumukuha sa kanya, kundi pati ang mga nanay rito. Masayang sabi ni Bibi. Why not siya na lang nang kunin natin sa party? Napasinghap naman si Bibi at agad na sumang-ayon sa kanyang naisip. Pero akala ko ba gusto mo ng professional? Nagtatakang tanong ni Bibi. It's okay. Ang sarap talaga ng luto niya. Hindi ko makalimutan. Ang dami mo ko kaya nakain. Masayang kwento ni Eliza. Sige, ikukonta ko siya. Nakangiting sabi ni Bibi. Pwedeng ako na lang at para ma-judge ko din on the spot. Nagtataka naman si Bibi ngunit ibinigay na nito ang number ng tagaluto sa binyag ng anak ni Bibi. Gusto rin kasi nitong alamin kung may pwesto ba ito para masubukan ring kainan ni Eliza. Nang nagkaroon ng oras si Eliza ay nakaramdam ng gutom. Ay agad nitong naalala ang number na binigay sa kanya ni Bibi. Kinakabahang tinawagan ni Eliza ang number. Hello? Nahihiyang bate ni Eliza nang sinagot ng tawag. Hello? Sino sila? Hello? Ikaw ba yung nagluto sa binyag ng anak ni Bibi? Nahihiyang tanong ni Eliza. Opo ako nga. Bakit po? This is a friend of Bibi and her boss. I have a party and I'm looking for a cook. Nagustuhan ko luto so I was wondering if you want to cook for that party? Oo naman po. Ano po bang klaseng party yan? Excited na tanong ni Diego. Meron ka bang pwesto para mapuntahan kita? I also want to try your food again and I'll give your contract right away. Masayang sabi ni Eliza.
Sinabi naman kaagad ni Diego kung saan ang kaniyang maliit na karinderya na konti-konti niyang pinapalago. Napangiti naman si Eliza dahil matitikman niya na naman ng masarap na luto na nagpagana sa kaniyang kumain. Agad na nagpagawa ng kontrata si Eliza kay Bibi at nagpunta sa address na nasabi sa kanya habang si Diego naman ay hindi na tumanggap ng mga kakain pa dahil gustong asikasuhin ng maayos ang panibagong client nito. Nagtatakang sumisilip si Eliza sa lugar nang nakarating ito. Nagtaka ito na bakit walang katao-tao na dumating ito kahit na masarap naman ang luto. Tao po! Malakas na pagtawag ni Eliza. Abala si Diego na mag-ayos ng mga rekado sa kanyang kusina nang marinig ang tawag sa kanya kaya naman dali-dali itong lumabas. Nawala ang mga ngiti ni Diego sa kanyang mukha nang nakitang si Eliza ang naghahanap sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong ni Diego. Andito ko para kumain. Nagtatrabaho ka rin ba dito? Nagtatakang tanong naman ni Eliza. Hindi ako tumatanggap ng customers dahil may bigatin na client akong parating. Shoo, umalis ka na at baka malasin ako. Pagtataboy ni Diego. Hindi pwede dahil may kikitain din akong cook na taga rito. Inis na sagot ni Eliza. Napasinghap naman si Diego nang naisip niyang posibleng si Eliza ang nakausap niya sa telepono. Ma'am Eliza? Hindi makapaniwalang tanong ni Diego. Yes, I'm Eliza. Paano mo nalaman ang name ko? Oh, I see. Kakilala mo si Diego na nagluto sa binyag? Where is he? Hindi makaantay na tanong ni Eliza at abot ngiti pa ang kanyang ngiti. Ako si Diego. Dismayadong sabi ni Diego. Oh, bakit parang nadismaya ka? Kanina sinasabi mo na bigatin na client tapos ngayon. Dismayado ka dahil nakita mo ko. Inis na tanong ni Eliza. Paano ba naman? Hindi ko kakayanin makipagtrabaho sa'yo, no? Ang pangit ng ugali mo. Nakangusong sabi ni Diego. Grabe ka! You don't know me at all. Tapos pangit ugali ko? You are so frustrating simula pa nung binyag. Galit na sigaw ni Eliza. O siya, sige na. Magbubukas na ulit ako ng karinderya ko. Walang interes na pagpapaalam ni Diego. Agad namang nawalang inis na Eliza at pinigilan si Diego. Be the cook for my party. Hindi ka magsisisi sa kikitain mo. At mga big shot ang darating sa'yo. Malay mo masarapan sila sa luto mo at kunin ka din nila, di ba? Pangungumbinsi ni Eliza. Napaisip naman si Diego at napatingin sa karinderya ng kaniyang magulang na iniwan sa kanya. Ang daming namimilit sa kaniyang magtrabaho sa mga pribadong kainan bilang chef dahil nakapagtapos naman ito. Ngunit gusto niyang palaguin ang karinderya ng kaniyang mga magulang. Mukhang nagsisisi ako dahil ikaw ang client ko. Pero sige, para sa pangarap ko. Walang nagawang pagpayag ni Diego at pinapasok si Eliza sa kanyang karinderya. Lumiwanag ang mukha ni Eliza sa sinabi ni Diego at excited na pumasok. Napasinghap sa sobrang pagkamangha si Eliza nang makita ang mga diploma at certificate ni Diego. Ang dami mo palang achievements, bakit hindi ka magtrabaho sa mga mamahaling restaurant nang mas makilala ka? Namamanghang tanong ni Eliza. Walang interes na kinento naman ni Diego ang pangarap nito kay Eliza. Napangiti naman ang dalaga sa bilib kay Diego. Kuminang ang mga mata ni Eliza nang nakita ang pagkain na inihanda ni Diego para sa kanya. Naglaway naman ito nang naamoy ang sarap ng pagkain. Give me some utensils for me to use, dali! Excited na sabi ni Eliza kay Diego. Tignan mo, wala pang ang pirmahan na nagaganap, bossy na. Pagrareklamo ni Diego. Napanguso naman si Eliza at pilit na umubo. Please? Pilit na sabi ni Eliza na ikinangisi ni Diego. Sa hindi namamalayang dahilan ay naengganyo naman si Diego na lutuan si Eliza sa tuwing nakikitang na-excite at nasasarapan ito sa kanyang luto. Ang sarap! Ang sarap talaga ng luto mo! Masayang sigaw ni Eliza. Patagong na pangiti si Diego sa sinabi ni Eliza. Matapos matikman ni Eliza ay nakumpirma na siya nga ang hinahanap niya para sa kanyang party ay agad nitong sinabi ang detalye ng kanilang kontrata. Bakit naman may nakasulat rito na hanggang kailan ko gusto? Nagtatakang tanong ni Diego. Bago mo pa naikwento sa akin ang pangarap mo, nasabi na sa akin ni Bibi. Nabalak mo magpatayo ng sarili mong restaurant kaya naman naisip ko ng ilagayan para naman gusto mo nang mag-focus sa restaurant mo ay hindi ka na mahihirapan umalis sa usapan natin. Nakangiting sabi ni Eliza.
Biglang lumambot ang puso at pakiramdam ni Diego kay Eliza. Minsan kasi, ang ibang mga client nito ay gusto siyang pagpirmahin ng mga kontratang sa kanila lang siya magtatrabaho. Pero kay Eliza, hindi. Hindi nito gustong putulin ang kaniyang kalayaan para matupad ang kaniyang pangarap. Demonyitang anghel ka. Mahinang sabi ni Diego. Why are you so rude talaga? I'm a nice person Maarte at naiinis na sabi ni Eliza kay Diego. Naging masaya naman si Diego na siya ang magiging head chef at may kontrol sa kusina sa tuwing may okasyon na i-host si Eliza para sa kaniyang mga kasosyo at investors sa negosyo. Pwede pa rin itong magluto sa ibang tao ngunit kapag may okasyon si Eliza ay dapat itong uunahin. Sa bawat event ay mababayaran siya ng malaking halaga at magpapatuloy ang kontrata hanggang sa sasabihin ni Diego na ayaw na niya. Sino ba naman ang hindi tatanggi sa gantong offer? Naiinis man ito sa kaartehan ni Eliza ngunit sa kaniyang kaloob-looban ay nagpapasalamat ito sa kanya. Bago umalis at nagpaalam si Eliza, ay ibinigay na nito ang detalye tungkol sa party at mga pagkain na gusto niyang maluto. Ito lang ba? Konti lang ba bisita mo? Nagtatakang tanong ni Diego. Paborito lang yan nung hapon na kasosyo ko, kaya gusto ko niluto mo para may pangsipsip ako sa kanya. Sa ibang pagkain, ikaw nang bahala basta naayon sa tema ng party ko. Sabi nga dyan sa kontranta, you are in control. Seryosong sabi ni Eliza. Bakit mo laki ng tiwala mo? Kunot noong tanong ni Diego. Kasi maarte ako sa pagkain at lagi ako walang gana pero nung binyag at ngayon ang dami kong kinain at ganadong-ganado pa ako. Doon pa lang nakuha mo ng buong tiwala ko kahit mapanlait kang tao. Masungit na pagpapaliwanag ni Eliza. Dahil sa sinabi ni Eliza ay hindi napigilan ni Diego na sumagot ng pabalang kaya naman nagbangayan na naman ang mga ito hanggang sa umalis si Eliza. Agad na nag-prepare si Eliza at Baby sa nalalapit na party for investors samantalang si Diego naman ay abala sa pagluluto. Minsan ay nagpupunta si na Eliza at Baby sa karinderya ni Diego para tikman ang mga pagkain na balak niyang iluto sa event. Bilib ako sa'yo? Ang sasarap nito! Pati yung mga pagkain na sinabi namin na iluto mo. Mas masarap ang pagkakuluto mo kaysa sa iba. Namamanghang sabi ni Bibi. These are all good. Ito na ba ang final menu mo for the party? Masayang tanong ni Eliza. Tumango na lang si Diego at napangiti. Iniiwasan na kasi nito ang makipag-usap masyado kay Eliza dahil habang tumatagal na nag-uusap sila ay mapupunta sa away at sumbatan. Hindi naman nagtagal ay dumating na rin ang araw na pinaghahandaan ni Eliza. Ang ganda natin, sis! Masayang sigaw ni Bibi na ikinatuwa ni Eliza. Kabadong pumasok si Eliza sa reception kung saan gaganapin ang kanyang event. Maayos naman itong nakapag-speech sa harap ng maraming big shots sa Pilipinas at ibang bansa. Matapos nitong magsalita sa harap ng maraming tao, ay hindi ito natigil sa kakahanap sa kanyang fiancé na si Tim. Nakita niya lamang ito kanina habang nasa stage na nagsasalita pero pagkatapos niyang mag-speech ay bigla itong nawala. Oh, bakit ganyan ang tsura mo? Nagtatakang tanong ni Baby. Kanina ko pa kasi hinahanap si Tim pero hindi ko makita. Kunot noong sabi ni Eliza habang patuloy na iniikot ang mata sa buong reception para lamang mahanap si Tim. Kala ko naman kung nag-away na naman kayo ni Diego. Natatawang sabi ni Bibi. Malay ko din sa isang yun. Hindi ko rin maintindihan kung bakit laging kumukulong dugo namin sa isa't isa. Inis na sabi ni Eliza. Uy, dyan nagsisimula yan. Pag-aasar ni Bibi. Pabirong kinurot ni Eliza ang kaibigan sa kaniyang singit. Luka-luka ka talaga. May fiancé ako. Natatawang sabi ni Eliza. Speaking of so-called fiancé, asan siya? Samantalang si Diego kanina lumabas sa kusina para lang mapanood ka mag-speech. Nakangising sabi ni Bibi. Talaga? Hindi ba siya busy sa kusina? Hindi makapaniwala ang tanong ni Eliza at sa hindi malaman na dahilan ay natuwa ito dahil sa nagawang suportahan ito ni Diego. Oo girl, napaka-stricto niya pa sa mga kasama niya sa kusina. Pero iniwan niya pa rin ang mga to nung nag-speech ka. Patuloy na pang-aasar ni Bibi, kaya naman inikutan na lang ito ng mga mata. Dahil hindi niya mahanap ang kaniyang fiancé sa loob ng reception, ay sinubukan niya itong hanapin sa labas. Nainis pa nga ito dahil may babaeng napakalakas ng hagik-gik pero napatigil ito sa paglalakad.
Nang narinig ang boses ng kaniyang fiancé kasabay ng hagik-gik ng babae, agad itong lumapit at nagulat na napatago sa isang sulok nang nakitang nakikipaglandian ng kaniyang fiancé sa ibang babae. Napahawak ng mariin sa Eliza sa kaniyang bunganga para hindi marinig ang kaniyang paghikbi. Hindi na nakayanan ni Eliza ang kaniyang naririnig at tumakbo papunta sa fire exit. Nakita naman ito ni Diego at nagtaka pero agad nitong naintindihan nang nakita ang isang lalaki at babae na naglalandian sa hallway. Humahagulgol sa iyak sa Eliza habang nakaupo sa hagdanan nang biglang may nag-abot ng panyo sa kanya. Pag-angat ni Eliza ay nakita niya si Diego. First time niyang nakitang tinitignan ito ni Diego nang may maamong mukha dahil lagi itong nakasimangot sa kanya. Salamat, humihikbing sabi ni Eliza pagkakuha sa naabot na panyo. Boyfriend? Mahinang tanong ni Diego. Umiling-iling si Eliza. Fiancé, tipid nitong sabi habang nagpupunas ng kanyang luha. Napabuntong hininga na lang si Diego at umupo sa tabi ni Eliza habang tinatapik-tapik ang kanyang likod. Agad namang napasubsob sa balikat ni Diego si Eliza at humagulgol muli sa pag-iyak. Sinamahan ni Diego si Eliza hanggang sa nagawa niyang kumalma bago sila bumalik sa reception at sa kusina naman si Diego. Nagawang harapin ni Eliza ang mga kasosyo nito habang may dinarama. Napapangiti rin ito sa tuwing naririnig niyang masaya ang mga kasosyo nito dahil sa sobrang sarap ng pagkain at panay ang tanong sa kanya tungkol sa nagluto. Ibinigay naman ni Bibi ang contact information ni Diego kaya naman after ng party ay laking tuwa na lang ni Diego nang maraming nag-contact sa kanya. Nakipaghiwalay na rin si Eliza sa kanyang fiancé kahit anong paghingi ng tawad ni Tim sa kanya. Si Diego na lang kasi, pangungulit ni Bibi. Bakit na naman ba naipasok mo si Diego sa usapan? Natatawang tanong ni Eliza. May spark kasi kayo kung hindi mo lang alam. Nakangising sabi ni Bibi. Nakangiting umiiling-iling na lang sa Eliza dahil napag-usapan nila si Diego ay naisip niyang magpunta sa karinderya nito. Nagulat na lang si Eliza nang napakaraming tao ng karinderya na halos wala na itong maupuan. Nakita rin ni Eliza na mayroon ding mga nagtatrabaho kay Diego. Wow! Ang daming tao! Nakangiting sabi ni Eliza kay Diego habang abala ito sa pagluluto. Maupo ka na rito sa loob at huwag sa labas. Baka maano ka pa sa siksikan. Seryosong sabi ni Diego. Napangiti na lang si Eliza at umupo kung saan siya nakakita ng upuan sa loob ng kusina. Nalaman rin ito na ang mga kasamahan ni Diego ay mga kinuha niya para matulungan siya sa mga customers. May isa kasing tumawag pala sa kanya mula sa party nito at kinuha siyang tagaluto at isa itong vlogger. Kaya naman dahil doon ay na-expose ang kaniyang karinderya. Kuhanan mo nga ako ng munti ka ron. Seryosong utos ni Diego. Nagtaka naman si Eliza ngunit sinunod pa rin ang utos ni Diego. Sunod-sunod na itong inutusan ni Diego hanggang sa pati sa pag-serve ng pagkain sa mga customers ay ginawa na rin ito. Nang dumilim na ay doon naman natigil ang pagpasok ng mga customers. Nakahinga naman ang maluwag sa Eliza at napaupo sa kanyang dating pwesto sa harap ng karinderya. Tumabi naman si Diego sa kanya para bigyan ng coke. Look, Diego! May stain yung blouse ko! Pagrereklamo na Eliza sabay turo sa kanyang damit. Tumatawag umiiling-iling si Diego habang nagpupunas ng lamesahan. Ang arte-arte mo talaga. Ganyan ba lahat ng mayayaman? Nakangiting tanong ni Diego. I don't know. Si Bibi lang naman ang kinibigan ko at ikaw. Mabilis na sagot ni Eliza. Habang abala sa pagpupunas sa stain sa kaniyang damit. Natigil naman si Diego sa pagpupunas at kumuha ng upuan para makaupo sa harap ni Eliza. Tapos ka na maglinis? Nagtatakang tanong ni Eliza. Malagkit na tinitigan lamang ito ni Diego sa mga mata hanggang sa hindi na mapakali si Eliza sa kanyang inuupuan. Bakit? Nauutal na tanong ni Eliza. Kaibigan mo ako? Kunot noong tanong ni Diego. Oo, matapos mo kong damayan, I decided to be your friend. Tapos na ang gera natin. Nakangiting sabi ni Eliza habang umiiwas ng tingin kay Diego dahil pakiramdam nito ay lalamunin siya sa mga tingin ni Diego sa kanya. Marahan na hinawakan ni Diego ang baba ni Eliza at hinarap sa kanya hanggang sa nagtama muli ang kanilang paningin. Paano ba yan? Hindi ko gusto maging kaibigan mo. Nakangising sabi ni Diego. Naguluhan naman sa Eliza at napakunot noo. Nilapit ni Diego ang kanyang mukha sa tenga ni Eliza. Hindi ka magiging akin kung magkaibigan lang tayo.
Mahinang bulong ni Diego. Bigla namang tinawag ito ng kaniyang dalawang staff sa karinderya kaya dali-daling pumunta sa kusina habang si Eliza naman ay naiwan at naging statwa sa kaniyang inuupuan. Nang maproseso na ni Eliza, ang nangyari ay agad na namula ang buong mukha nito at nateranta. Napakabilis ng tibok ng kaniyang puso na pakaramdam nito ay mawawalan siya ng hininga. Nagpaalam na ang dalawang staff ni Diego bago ito muling harapin ni Diego. Nataranta naman si Eliza. Lalapit na sana muli si Diego kay Eliza at ipagpapatuloy ang kanilang pag-uusap nang dali-daling nagbigay ng isang paper bag si Eliza dito. Ano naman to? Taas kilay na tanong ni Diego habang nilabas ang isang paper bag. Exchange for the t-shirt that I ruined. Nahihiyang sabi ni Eliza. Abot ngiti ang naging reaksyon ni Diego nang nakita ang t-shirt. Masayang pinagmamasdan nito ni Diego. Nanlambot naman ang pakiramdam ni Eliza nang nakita ang masayang mukha ni Diego at ang kaniyang nagwawalang puso ay mas lalong nagwala na pakiramdam ni Eliza ay anytime may sasabog na ito. Thank you. Grabe, thank you. Masayang sabi ni Diego. Hindi na makayanan ni Eliza ang kaniyang nararamdaman kaya naman nagpaalam na ito kay Diego. Laking gulat nito nang hinalikan nito ni Diego sa kaniyang noo bago umalis. Hindi na naalis ang nangyari sa isipan ni Eliza hanggang sa nakapasok na ito sa kaniyang opisina kinabukasan. Hello Philippines? Japan? China? South Korea? Or North? Pangungulit na pagtatanong ni Bibi sa kaniyang kaibigan na nakatulala. Oh, uh, bakit? Anong meron? Natatarantang tanong ni Bibi. Wala. Puyat siguro. Naiilang na sabi ni Eliza. Taas kilay na tinignan naman ito ni Bibi. Magpahinga ka kaya? Baka masyado mong pinapagod ng sarili mo kaya dahil sa nangyayari sa inyo ni Tim. Mahinang sabi ni Bibi. Sa totoo lang ay simula noong nagpunta siya kina Diego ay hindi na nito naisip pang muli si Tim hanggang sa na-mention nito ni Bibi sa kanya. Sabi ko kasi sa'yo si Diego na lang eh. Pangaasar muli ni Baby. Agad naman namula si Eliza nang nabanggit ang pangalan ni Diego. Hep hep hep? Ano yung pagmumula mo dyan? Nakangiting sigaw ni Bibi. Baka mainit ano? Pagpapatay mali siya ni Eliza. Hindi ako aalis rito sa opisina mo hanggang sa hindi mo na ikwento ang nangyari. Desididong sabi ni Bibi. Napabuntong hininga na lang si Eliza at ikwento ang nangyari. Kinilig ng sobra si Bibi na hindi nito napigilan mapahiyaw at mapapalo sa lamesahan ni Eliza. Sabi ko na eh. Lagi na lang kayong nagbabangayan na daig niyo pang aso't pusa. Pero napapansin kong napapangiti si Diego kapag nakikita kang nagagalit o naasar. Pero mas lalo naging masungit sa'yo nang napag-usapan natin minsan ng about kay Tim. Tapos ngayon wala na si Tim, binabakuran ka na. Kinikilig nagpagkwento ni Bibi. Tigilan mo nga ako. Baka nangaasar lang yun. Inis na sabi ni Eliza. Okay, sabi mo eh. Tara sa karinderya niya. Ilang araw ko nang hindi natitikman ng luto niya at naglalaway na ako. Iniisip ko palang yung luto niya. Excited na sabi ni Bibi. Ayoko, busy ako. Ikaw na lang. Marami pa akong meetings. Agad na pagtanggi ni Eliza. Or, hindi mo lang alam kung paano siya harapin. Nakangising tanong ni Bibi. Umiling-iling na lang si Eliza at hindi na pinansin muli si Bibi. Naging abala naman si Eliza sa mga ilang araw na patikan niya cellphone ay hindi niya na nagawang tignan. Wala na kasi itong ginawa kundi magtrabaho dahil ayaw niya na kung ano-ano ang iniisip. Ilang araw na rin itong kinukulit ni Bibi na magpunta sa karinderya ni Diego. Hindi ka na naawa sa akin. Naglalaway na talaga ako sa mga luto niya. Gusto ko na mag-my day ng craving satisfied sa FB ko. Pagrareklamo ni Bibi. Hindi na rin naman napigilan ni Eliza ang kaniyang pagkamis sa luto ni Diego kaya naman napao na lang ito. Napahiyaw na lang si Bibi at agad na kinuha ang kaniyang bag. Kunot noong tiningnan naman ni Eliza ang kaniyang kaibigan at komportableng pumasok papunta sa kusina. Nagtaka rin ito kung bakit hindi na nagtaka ang mga staff ni Diego na nakita si Bibi. Diego, yung dating sa akin! Masayang sigaw ni Bibi kay Diego pagkapasok nila sa kusina. Hindi ka ba daw umay sa kakakain dito? Nagtatakang tanong naman ni Diego. Napalingon naman si Diego kay Eliza ngunit hindi ito pinansin kahit nangilitian ito ni Eliza at napanguso ito sa inis. Anong problema nun? Kunot noong tanong ni Eliza kay Bibi.
naabala sa pagkain. Nagkibit balikat na lang si Bibi. Inis na tinitigan ni Eliza si Diego. Napabuntong hininga na lang si Diego at nilingon si Eliza na hindi ito makapagluto ng maayos dahil sa pagtitig niya. Kuhanan mo ako ng isang malaking tray, yung pabilog. Seryosong sabi ni Diego. Inis naman na sinunod ni Eliza si Diego hanggang sa tumulong na naman ito sa karinderya. Napapangiti na lamang si Bibi nang nakikita ang dalawa para itong mag-asawang abala sa kanilang karinderya. Matapos kumain ni Bibi ay nagpaalam na ito at kahit anong protesta ni Eliza ay iniwan niya pa rin ito. Nagpupunas ng lamesahan si Eliza nang biglang lumabas si Diego mula sa kusina nang magsasara na sila. Nagpaalam na rin kasi ang mga staff ni Diego kaya silang dalawa na lang ang natira. Gusto mo bang kumain? Masungit na tanong ni Diego. Hindi pinansin ni Eliza ang masungit na tono ni Diego nang narinig ang pagkain kaya naman dali-dali itong tumango kay Diego. Habang kumakain silang dalawa ay palihim na sumusulyap itong si Diego kay Eliza. Nanlalambot itong pinagmamasdan ng dalaga na masayang kumakain. Hindi ko man lang magawang mainis sa'yo ng matagal. Nakangiting sabi ni Diego. Ano yon? Wala. Tinatanong ko lang kung masarap. Natatawang sabi ni Diego. Kailan ba hindi naging masarap ang luto mo? Nakangiting tanong ni Eliza. Umiling-iling na nakangiti si Diego. Nailang naman si Eliza sa biglang katahimikan kaya naman naglakas loob itong magsalita. Lumalawak ng karenderya mo at dumadami ng staff. Namamanghang sabi ni Eliza. Kaya nga, unti-unti ko nang napapalago ang karinderya ko. Baka malay mo next year matatawag na tong restaurant. I'm sure that will happen. Napakasipag mo eh. Malambing na sabi ni Eliza. Napangiti naman si Diego sa narinig ngunit agad itong nawala nang naalala ang rason ng kaniyang pagkainis kay Eliza. So, wala ka bang balak makwento kung bakit ikaw na katulad ni Bibi ay araw-araw dumadaan rito para kumain ay hindi nagpakita ng ilang araw? Seryosong tanong ni Diego. I was just busy. Naiilang na sabi ni Eliza. Sa totoo niya, naitama ang sinabi ni Bibi na wala itong lakas na loob na humarap kay Diego matapos ang mangyari pero sa mga araw na hindi ito nagpunta kay Diego ay araw-araw din naman ito napapaisip kung ano ang ginagawa ni Diego sa mga oras na iyon. Na kahit man lang text or chat, hindi mo ni-replyan. Hindi makamaniwalang tanong ni Diego. Kunot noong tinignan ni Eliza si Diego. Nagtaka ito sa mga sinabi ni Diego na text at chat kaya naman dali-dali niyang kinuha ang kaniyang cellphone at tinignan ang kaniyang messages. Napaawang ito dahil sa sobrang dami ng pangangamusda at pagtanong ni Diego na kung kumain na ba ito. Hindi ko talaga napansin. Gulat na sabi ni Eliza habang isa-isang binabas ang text ni Diego. I miss you. Ang tahimik ng buhay ko kapag di ka naaasar. Mahinang pagbasa ni Eliza sa huling text ni Diego. Napaiwas naman ng tingin si Diego at pilit na kinakalma ang pagkakalabog ng kaniyang dibdib. Namiss mo ko? Nakangiting tanong ni Eliza. Hindi. Tipid na sagot ni Diego at pilit na iniiwas ang mukha sa paningin ni Eliza. Tumayo naman si Eliza para humarap kay Diego kung saan ito lumilingon. Kaya bang sungit mo kanina? Makulit na tanong ni Eliza. Una, namiss na kita. Gusto ko pa nga sana pumunta sa opisina mo para dalang ka na ng pagkain pero nahiya ako. Nakangusong sabi ni Diego. Eh di next time dalan mo ko. Promise, hindi na kita iiwasan. Masayang pag-amin ni Eliza ngunit nawala ang saya sa kaniyang mukha nang narealize ang kaniyang sinabi. Iniwasan mo ko? Nakangising tanong ni Diego. Napalunok naman sa kaba si Eliza at sinubukan maganap ng ibang pag-uusapan ngunit hindi ito kinausap ni Diego at patuloy sa paglalakad papalapit kay Eliza na naglalakad palayo sa kanya. Pero nang makalapit si Diego ay agad niyang tinalikuran sa Eliza at aalis na sana nang biglang pinigilan ni Eliza ito sa paghila ng kaniyang damit. Bakit? Gulat na tanong ni Diego. Wala. Saan ka pupunta? Nauutal at nahihiyang tanong ni Eliza. Bigla ko naisip na tulungan lang kita sa pag-iwas sa akin kaya alis na ako. Seryosong sabi ni Diego. Napakagatlabi na lang sa Eliza at naiinis na napatingin kay Diego. Fine. Kung gusto mo mag-iwasan, edi mag-iwasan tayo. Hindi na ako babalik rito. Galit na sabi ni Eliza at napasigaw pa ito sa inis. Nagulat naman si Eliza sa biglang pagputok nito habang si Diego naman ay napangiti. Oh, bakit bigla ka nagagalit? Ikaw naman itong may gusto ng iwasan. Nakangising tanong ni Diego.
Naguguluhan na rin si Eliza sa kaniyang nararamdaman. Hindi ko alam. Mahinang pag-amin ni Eliza. Eh di mag-iiwasan pa rin tayo. Tuloy na to. Tanong ni Diego na para ba itong nangaasar. Hindi ko alam, okay? I don't know. Nailang ako sa sinabi mo. Nasaya lang ako at paghalik mo. Kahit sa noo lang yun pero nang hindi kita makita ilang araw, lagi ka namang iniisip. Kung anong ginagawa mo or asan ka. Or kung kumain ka na. Or minsan naalala ko na lang mga asaran at bangayan natin. And the next thing I knew, I was smiling. Nainis din ako nung hindi mo ko pinansin kanina tapos, mabilis na pagsasalita ni Eliza na para ba itong hinahabol. Tapos, Nakangiting tanong ni Diego. Tapos ano? Tapos, hindi ko alam, okay? Hindi ko. Hindi na naituloy ni Eliza ang kaniyang sinabi nang bigla itong hinalikan ni Diego. Malalim at puno ng pananabikang halik na ipinaramdam ni Diego. Napapikit naman agad si Eliza at napakapit sa damitan ni Diego sa kaniyang dibdib. At hinila naman ni Diego papalapit sa kanya si Eliza mula sa kaniyang bewang. Tinigil naman ito kaagad ni Diego at tinignan ng malagkit sa Eliza. Tinignan ni Diego sa Eliza na para bang nagaantay ito ng reaksyon. Napayoko na lamang si Eliza para maitago ang kaniyang pamumula at napakapit sa dulong damit ni Diego na para batang nakakapit sa magulang. Napangiti naman si Diego at hinalikan sa noo si Eliza. umuwi ka na. Alam kong pagod ka. At kailangan ko na rin maligo ng malamig na tubig. Natatawang sabi ni Diego. Hinigpitan ni Eliza ang kaniyang pagkapit sa damit ni Diego at tinignan na parang nakikiusap ito kay Diego. Ayokong umuwi. Namumula at nahihiyang bulong ni Eliza. Agad na hinalikan ni Diego si Eliza at binuhat ito papunta sa likod ng karinderya kung saan ka makakapasok sa bahay ni Diego. Pagkapasok ay isinandal ni Diego si Eliza sa pader at pinaulan na ng halik ang kanyang leeg. Pinasok ni Diego ang kanyang kamay sa damitan ni Eliza at naglakbay sa kaniyang mga dibdib. Diego, ungol ni Eliza sa tenga ni Diego. Napamura ng malakas si Diego at muling binuhat si Eliza papunta sa kanyang kwarto at marahan na inihiga ito. Muling sinakop ni Diego ang dibdib ni Eliza habang hinahalikan nito sa kanyang labi. Hinalikan naman ito pabalik na Eliza na para bang pati sa paghahalikan ay nagbabangayan ng mga ito. Mabilis na inalis ng dalawa ang kanilang mga damit. Niromansa ni Diego ang lahat ng parte ng katawan ni Eliza bago ito pumosisyon sa ibabaw ni Eliza. Dire-diretsong bumabayo si Diego na dahilan ng malakas na pag-ungol ni Eliza. Sa bawat bayo ni Diego kay Eliza ay pati rin ito ay napapaungol. Nagising na lamang ang dalawa dahil sa paulit-ulit na pagkatok sa gate at sa pagsisigaw. Inis namang pinagbuksan ni Diego si Bibi ng gate. Bakit bang aga-aga nabubulabog ka? Inis na tanong ni Diego. Tingnan mo kayang oras. Nagugutom na ako. Pero nung nakarating ako rito, nakasara pa. Kaso andyan naman yung motor mo kaya ginising na kita. At baka nakalimutan mo nag-alarm. Napaka-thoughtful kong kaibigan ano. Pagdadaldal ni Bibi. Napabuntong hininga na lamang si Diego at pinapasok si Bibi. Agad nitong pinagluto si Bibi at inaantok na napaupo sa counter. Hindi ka ba magbubukas? Nagtatakang tanong ni Bibi. Pagod ako. Papahinga muna ako. Inaantok na sabi ni Diego. Naiinis ako kay Liza. Hindi sumasagot ng tawag. Hindi man lang magsabi kung hindi papasok. Dami ko tuloy kinausap kaninang clients na bigla na pag-push ba ko ng meetings niya. Pagrereklamo ni Bibi. Doon naman ay lumabas na si Eliza na nahihiya. Napaawang ang bibig ni Bibi na nakita ang itsura ni Eliza na naka-shorts ng panglalaki at suot ang t-shirt ni Diego. Napalunok naman si Diego nang nakita ang suot ni Eliza ang kaniyang damit at namula. Pabalik-balik ang tingin ni Bibi sa dalawa hanggang sa nagsisigaw ito sa kilig. I knew it! Dito rin ang bagsak niyo! Kinikilig na sabi o sigaw ni Bibi. Mas lalo namang namula sa hiya si Eliza. Natatawang hinila naman ni Diego si Eliza papalapit sa kanya at hinalikan sa pisngi. Napahiyaw muli si Bibi dahil sa kilig na kilig ito. Sige na, tapos na rin ako kumain. Ito bayad ko. I will clear your schedule hanggang bukas, my friend. Enjoy kayo! Tuloy-tuloy na sabi ni Bibi habang kinikilig at mabilis ang umalis. Natawa naman si Diego kay Bibi at napayakap kay Eliza at hinalikan sa kanyang leeg. Free ka daw hanggang bukas. Nakangising bulong ni Diego na ikinamula ni Eliza.
But I don't have any clothes here. Your clothes are too big for me. Pag-iinarte ni Eliza. Hindi ko talaga kayang masanay sa pagiging maarte mo. Natatawang sabi ni Diego. Naging maayos naman ang naging samahan nila Diego at Eliza. Minsan kapag hindi nakakadalaw si Eliza kay Diego, ay si Diego ang nagpupunta sa company ni Eliza para dalhan ito ng pagkain. Unti-unti rin namang nagbago ang karinderya ni Diego na kinailangan na initong lumipat sa iba. Dahil kumikita na ito, ay sa isang kondo ang kaniyang binili para tirhan. Bobby, sino tong babaeng kasama mo sa picture? Nagtatakang tanong ni Eliza kay Diego na abala sa pagbubukas ng mga kahon para makapag-ayos sa kanyang bagong titirhan. Ang konto ni Diego ay malapit sa bahay ni Eliza na pwede lang itong lakarin. Kinilig pa nga itong si Eliza nang malaman ni Diego na pinili niya ang kondo na iyon dahil malapit lang sa kanya. Nakangiting lumapit si Diego kay Eliza at naglalabas ng mga gamit sa isang kahon hanggang sa may nakita itong picture frame. Si Ella yan. Kababata akong kaibigan. High school pa ata kami yun. Masayang sabi ni Diego. Hindi na ito inisipan ng iba na Eliza at napangiti habang tinitingnan ng itsura ni Diego noong teenager pa lamang ito. Nagawa na rin ng second floor ang karinderya ni Diego. Ang dating bahay nito sa loob ay pinag-isa niya na sa karinderya kaya kung dati ay sa garage lang ang kanyang karinderya, ngayon ay may pwede na ng pasukan. Proud na proud si Diego sa kaniyang unti-unting natupad na pangarap. Patuloy pa rin itong tumatanggap ng mga customer para magluto sa kanilang mga event at syempre, inuuna niya ang pagluluto sa mga event ni Eliza. At talagang mag-makeup corner pa sa kwarto ko. Natatawang sabi ni Diego kay Eliza. At talagang may makeup corner ka na sa kwarto ko. Natatawang sabi ni Diego kay Eliza na katatapos lang mag-set up ng kanyang vanity table. Aba syempre, para prepared na ako sa susunod, hindi yung lalabas ako ng bahay mo na halatang bagong gising. Natatawang sabi ni Eliza. Masayang niyakap ni Diego si Eliza mula sa likod at tinitignan si Eliza nang malagkit mula sa salamin ng vanity table ni Eliza. Kahit walang makeup ay maganda ka pa rin naman. Natatawang sabi ni Diego. Tumatawa ka kaya hindi totoo yan. Pagsusungit ni Eliza na mas lalong ikinatuwa ni Diego. Dahan-dahang iniharap ni Diego si Eliza sa kanya at hinalikan sa mga labi. Natigilan naman sa paghahalikan ng dalawa nang biglang may narinig silang kumatok sa pintuan. Wow! Ang ganda ng bago mong lugar pare! Masayang sigaw ni Ella at niyakap si Diego. Nailang naman si Diego at marahang tinulak si Ella. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Diego. Nung kinamusta kita, nabanggit mong lilipat ka na kaya gusto ko makita ang bagong lugar mo. Hindi ko naman alam na may mga kasama ka pala. Nakangiting sabi ni Ella. Nag-iba naman ang mood ni Eliza. Noong una ay akala niya lang ay kaibigan si Ella, pero nang nakita niya ito harap-harapan, nasigurado nitong may gusto si Ella kay Diego, lalo na at ni minsan hindi nabalin ang atensyon ni Ella sa kanya. Si Eliza nga pala, girlfriend ko. Bobby si Ella, ang kababata ko. Masayang pagpapakilala ni Diego. Hi, I'm Eliza. Nice meeting you. Masungit na sabi ni Eliza. Pilit nang ngumiti si Ella at kinamayan si Eliza. Agad naman itong binitawan ni Eliza at hinarap si Diego. Bakit hindi mo lutuan ng kaibigan mo since andito naman na siya? Mahinihina sabi ni Eliza habang hinahaplos-haplos pa ang kaniyang braso. Sige, ikaw na muna bahala sa kanya. At ipagluluto ko na lang siya. Para na rin na magkakilala kayong dalawa. Nakangiting sabi ni Diego at agad na nagpunta sa kusina. Nag-iba naman kaagad ang ekspresyon ni Ella at natawa na lang sa Eliza. Ang bilis mo naman mag-alis ng maskara mo. Masungit na sabi ni Eliza. Desidido itong hindi siya magpapatalo. Umaangat ng kaibigan ko kaya sana wag kang gagawa ng ikababagsak niya. Naiinis na sabi ni Ella. You don't know me at all. Mukhang hindi pa bukas sa mga mata mo para sa realidad. Para hindi ako makilala. Mayabang na sabi ni Eliza. Alam mo bang kilala ko bilang isang vlogger? Kayang-kaya kong i-promote at tulungan si Diego. Para mas lalong makilala ang restaurant niya. Ikaw, anong may ambag mo? Nakangising pagyayabang ni Ella. Natawa ng malakas si Eliza na inakala ni Diego sa kusina ay nagkakamumutihan ng dalawa. Then, bakit hindi man lang kita kilala? Tumatawang tanong ni Eliza. Napangiwi sa inis si Ella. Tama nga talaga ang hinala ko. Nakangiting sabi ni Eliza. Kunot noong tinignan nito ni Ella. Ano gusto mong sabihin? Nagtatakang tanong ulit nito. You're in love with Diego, my boyfriend. Mariina sabi ni Eliza.
Hindi naman nakapagsalita pabalik si Ella dahil biglang dumating si Diego mula sa kusina na may daladalang pagkain. Agad namang nagpasalamat sa Ella gamit ang pinakamalambing nitong tono. Mukhang nagkakamabutihan kayo ah. Masayang tanong ni Diego na nakaupo ito sa tabi ni Eliza. Hinila naman ito ni Eliza palapit sa kanya at mas lalong sumiksik naman si Eliza ang kaniyang sarili kay Diego habang nakangising tinitignan si Ella na halatang puputok sa selos. Ang galing kasi magbiro ng kaibigan mo, Bobby. Malambing na sabi ni Eliza. Oo, palabiro talaga yung kababata ko. Natatawang sabi naman ni Diego. Dahil sa paulit-ulit na pagsabi ng kaibigan at kababata ng dalawa ay hindi na nagawang ubusin ni Ella ang kaniyang pagkain at umalis. Nagsabi na lang ito kay Diego na ikokontak niya ito at babalik sa susunod na araw dahil busy pa siya sa kaniyang panibagong vlog. Bobby, matanong ko lang, kung ako ba ay niyakap ng kaibigan kong lalaki ng ganun kigpit, matutuwa ka? Mahinang tanong ni Eliza. Magsiselos ako kagad, Bobby. Huwag naman sanang yakap na maigpit kasi kapag ganun parang pinapakaramdam na yun ng katawan mo eh. Nahihiyang pag-amin ni Diego. Eh di alam mo na kung anong nararamdaman ko. Nung nagyakapan kayo ng ganun kahigpit. Pilit na nginitian ni Eliza si Diego matapos nitong magtanong. Narealize naman ni Diego ang gustong ipunta ni Eliza at agad na nilambing ito. May tiwala naman si Eliza kay Diego at alam nitong walang mangyayaring ikasisira ng kanilang relasyon dahil sa kaibigan niya. Laging nasa restaurant si Diego, si Ella na tumutulong kahit mayroon naman na itong mga service crew na dinagdagan ni Diego. Nirason ni Ella na para sa panibago niyang vlog at isang challenge lang ito. Challenge kasi ito, Diego. 24 hours service crew challenge at pwedeng ma-expose ang restaurant mo rito. Pangungulit ni Ella. Dahil sa sinabi ni Ella na makakatulong ito sa kanyang restaurant, ay doon na napapayag si Diego. Pero nang nailabas ang vlog ni Ella, ay hindi ito nagustuhan ni Eliza dahil sa mga eksena sa video ay nilalambing ni Ella si Diego na halos lahat ng viewers ay inakalang boyfriend ito ni Ella. May mga sinabi rin sa Ella sa kaniyang vlog na sobrang close sila dahil sa kanilang relasyon na pinagkakaguluhan ng followers ni Ella sa kaniyang YouTube. Meron pang nakita sa Eliza na mga pahaplos-haplos at pagpulupot ni Ella sa braso ni Diego tuwing kinakausap niya ito sa kusina habang nagluluto. Ang tapang pala ng kababata ni Diego, sis. Nag-aalalang sabi ni Baby. Anong gagawin mo? Ang daming views oh. Halos lahat ng followers ni Ella ay sinasabing boyfriend si Diego. Dagdag pa ni Baby. Hayaan mo na. May tiwala ako kay Diego at kakausapin ko siya mamaya. Para na rin naman ito sa karenderya niyang restaurant na ngayon. Seryosong sabi ni Eliza kahit na nagiinit na sa galit. Masayang nagkwentuhan sina Diego at Ella sa restaurant nito nang biglang dumating si Eliza. Nakaklose ng restaurantero dahil merong access sa Eliza rito, ay nakapasok din ito sa loob. Hi Eliza! Bakit ngayon ka lang nadalaw dito? Napanood mo ba yung vlog? Daming nanood kaya ang daming naging customer ni Diego. Masayang pagkwento ni Ella ngunit sa kaloob-looban nito ay pinapaselos niya si Eliza. Leave. Walang emosyong sabi ni Eliza kay Ella. Huh? Naguguluhang tanong ni Ella. I said leave. Mariin na utos na Eliza kay Ella. Hindi naman alam ni Ella kung bakit pero sa mga oras na iyon ay na-intimidate siya kay Eliza. Paano ba yan, Diego? Aalis na ako, pinapaalis na ako ng girlfriend mo eh. Malungkot na pag-iinarte ni Ella kay Diego na ikinasama naman ng loob ni Diego. Nang nakaalis na si Ella ay agad na nagsalita si Diego at halata sa kaniyang mga mata ang pagkainis sa ginawa ni Eliza. Bakit mo naman pinaalis yung tao? Tinulungan nung akong makilala ang restaurant ko, ginanon mo pa. Naiinis na sabi ni Diego at pilit na iniintindi kung bakit nagkaganon si Eliza nang naisip niyang nagsiselos ito. Nagsiselos ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Diego. Napanood niyo na ba yung video ninyo? Kalmadong tanong na Eliza ngunit halata sa tono nito ang kaniyang galit. Kunot noong tinitigan ni Diego si Eliza. Nilabas nito kaagad ang kaniyang cellphone at pinanood ang buong vlog ni Ella. Siguraduhin mong basahin mo rin pati mga comments. Para baka sakaling maintindihan mo kung anong nararamdaman ko. Pabalang na sumagot si Ella. Dahil lang sa edit niyo to. Natatarantang sabi ni Diego at agad na lumapit kay Eliza. Okay lang sa'yo na ganyan? Kung dahil lang naman sa pag-promote ng restaurant mo, pwede naman kitang tulungan. Nanginginig ang boses na sabi ni Eliza at halata ang kaniyang pagkadismaya.
Ayoko naman na sabihin nilang gumanda ang estado ng restaurant ko dahil sa mga connections mo. Mahinang sabi ni Diego. Kaya nga sinisigurado kong hindi ka kalat na magkarelasyon tayo. Lagi ako nag-iingat sa tuwing magkikita tayo. Pati sa paghahatid mo ng pagkain sa kumpanya, sinusunod kong gusto mo. Nasabihing delivery guy lang. Tapos ngayon makikilala ka bilang boyfriend ng isang vlogger? Anong pinagkaiba sa tulong ni Ella sa tulong ko? Naiiyak na sabi ni Eliza. Inaamin nitong sobra ang kaniyang pagkaselos lalo na sa mga nalalapit nilang eksena ni Ella sa vlog niya. Lalapit sana si Diego kay Eliza nang sinenyasan ni Eliza na huwag lumapit sa kanya. I, I don't want to talk to you right now. Don't worry. I'm happy. Na nakikilala na rin ang restaurant mo dahil sa tulong ni Ella. Mahinang sabi ni Eliza at agad na umalis. Muling nagpakabisi si Eliza sa kaniyang trabaho samantalang si Diego naman ay naging busy sa kaniyang restaurant dahil sa dinadagsa ito ng mga tao. Nang kumalma na sa restaurant, ni Diego ay nagpunta ito sa kumpanya ni Eliza para pagdalhan ng pagkain. Nabanggit ni Bibi na halos hindi ka na nakakakain dahil sa diretsyo mong pagtatrabaho na walang pahinga. Mahinang sabi ni Diego. Ganun ba? Malamig na sagot ni Eliza habang patuloy sa pagtatrabaho. Kumain ka muna. Pinagluto kita ng mga paborito mo. Malambing na sabi ni Diego. Napabuntong hininga na lamang si Eliza dahil hindi nito matiis si Diego. Malungkot nang nginitian nito ni Diego. Sabay na kumain ng dalawa sa opisina ni Eliza. Nakapag-usap naman ng dalawa ngunit tipid ang mga sagot ni Eliza at malamig pa rin ito kay Diego. Bago umalis si Diego, ay humalik muna ito sa mga labi ni Eliza na ikinagulat ni Eliza. Baka may makakita sa atin. Di ba ayaw mong may makaalam na may relasyon tayo? Nagtatakang tanong ni Eliza. Wala na akong pakialam dun. Malambing na seryoso. Nasabi ni Diego na ikinalambot ng puso ni Eliza. Sinasabi mo lang yata yan para pampalubag-lubi. Nakangusong sabi ni Eliza. Niyakap naman ito ni Diego at pinaulanan ng halik sa ulo. Kahit ano lang sabihin nila, bastang importante ay malaman nilang sa'yo ako at hindi kay Ella. Na ikaw ang girlfriend ko at hindi siya. Seryosong sabi ni Diego. Napayakap naman pabalik si Eliza at siniksik ang kaniyang mukha sa katawan ni Diego. Amoy pawis ka? Pabebeng pagrereklamo ni Eliza na ikinatuwa ni Diego. Ang arte talaga ng girlfriend ko. Nagigigil na sabi ni Diego sabay pisil sa ilong ni Eliza. Natawa naman si Eliza. Uwi ka sa akin mamaya. Namiss kita sobra. Ilang araw mo naman ba akong iniiwasan at parehas pa tayo naging busy? Pabebeng sabi ni Diego. Inikutan na lang ito ng mga mata ni Eliza ngunit napangiti rin ito sa huli. Sige na nga, total na miss na rin naman kita. Humahagikgik na sabi ni Eliza. Masayang nagpaalam si Diego kay Eliza at abotega ang kanyang ngiting bumalik sa restaurant. Nagulat na lang ito nang mayroon ng si Ella na nag-aantay sa kanya. Saan ka naman galing? Naiinis na tanong ni Diego. Bakit mo ginawa yun? Agad namang tanong ni Diego. Anong bakit? Kunot noong tanong ni Ella. Bakit mo pinalabas sa vlog mo na may relasyon tayo? Naiinis na tanong ni Diego. Yun ang gusto ng mga viewers kasi kaya ginawa ko ganun. Wala naman atang problema kay Eliza yun. Dahil alam niyang para lang sa promotion ng restaurant mo yun. Walang interes na pagsisinungaling ni Ella. Alam mo may girlfriend ako. Kung alam ko lang na ganyan ang gagawin mo, hindi na sana ako pumayag. Alam mo ba kung anong naramdaman ni Eliza nung napanood niya yung vlog mo? Dahil kung ako yun, ay baka nagwala na ako. Galit na sabi ni Diego. Hindi naman big deal yun ah. Gawa-gawa lang naman yun ng mga viewers, alam naman nila yun. Dahil halos lahat ng vlog ko ngayon ay scripted. Baka naman dahil umaasa ka pa rin na mahuhulog ako sa'yo. Tulad ng dati. Natahimik naman si Ella. Akala ko ba naiintindihan mo na hanggang magkaibigan lang may bibigay ko sa'yo? Sabi mo tanggap mo na hanggang magkaibigan na lang tayo. Hindi makapaniwala at dismayadong sabi ni Diego. Bakit ba hindi na lang kasi ako? Ang laki ng naitutulong ko sa restaurant mo. Tingnan mo nga ngayon, ang dami mong customer dahil sa akin at naipost ko sa iba't ibang social media ng tao ang restaurant mo. Eh sa Eliza, anong may tutulong niya sa'yo? Desperadang sabi ni Ella. Sinusumbat mo sa akin na kaya maraming customer ngayon ay dahil sa'yo. Na kahit ikaw tong nagpupumilit sa akin na mag-vlog. Hindi makapaniwalang tanong ni Diego. Bakit totoo naman ah? Hindi naman dadami ang customer mo dahil sa akin. Dahil sa kasikatan ko. Mayabang na sabi ni Ella.
Alam mo bang si Eliza ang dahilan kung bakit ko nasimulan ang pangarap ko? Dahil sa kanya naging restaurant ng karinderya ko. Sa totoo lang kahit naman hindi mo ako tinulungan kumikita ng maayos ang restaurant ko. Nakilala pa ako ng mga mayayaman na negosyante dahil lang kay Eliza. Pero ni minsan, hindi niya pinagyabang sa akin yun. Tama nga ang girlfriend ko sa pagsaselos niya. Dahil may pinaplano ko naman talaga. Nandidiring sabi ni Diego. Napuno ng hiya si Ella nang nalaman ang nagawa ni Eliza sa pangarap ni Diego. Magsasalita pa sana ito nang biglang may nagsidatingan ng mga customers dahil sa nalamang meron si Ella. Umalis ka na. Kahit isama mo na yung mga fans mo kung gusto mo. Hindi na kailangan ng restaurant ko. Kung kinakailangan ng promotion ng restaurant ko, ako na lang ang gagawa nun. Kahit anong pagkabisi ko. Malamig na sabi ni Diego. Tulungan lang kitang pagbentahan sila, aalis na ako. Ayoko madismay ang mga fans ko. Pagpupumilit ni Ella. Hinayaan na lang ito ni Diego at iniwan sa restaurant. Tumaas ito sa isang kwarto sa restaurant kung saan siya nagpapahinga. Meron na rin naman itong na-train at kinuhang tagapagluto kaya kahit hindi na ito magluto ay kuhang-kuha pa rin ng tagaluto ang kaniyang pagluluto. Dahil sa pagod ay hindi na malaya ni Diego na nakatulog ito sa sofa. Nainis naman si Ella dahil nasira na ang mga staff ni Diego ang restaurant ngunit hindi ito nagpakita. Talagang desidido na siyang alisin ako sa buhay niya. Naiinis na sabi ni Ella kaya padabog naman na umakyat sa kwarto kung saan naglalagi si Diego. Napangiti naman ito ng malawak nang nakitang mahimbing na natutulog si Diego. Agad na nagubad si Ella at itinabi ang sarili kay Diego na nakatulog sa sofa. Kahit hirap na hirap itong nakaluhod sa sahig ay pinilit niya pa ring itabi ang sarili sa katawan ni Diego hanggang sa nakakuha na ito ng litratong nagmumukhang magkatabi sila sa kama. Nang may narinig si Ella na paglalakad palapit sa kwarto ay agad nitong sinuot ang kaniyang damit. Marahan namang kumatok ang isang staff ni Diego, ginawa itong rason ni Ella para gisingin si Diego. Nakasara na ang mga staff mo at inaantay ka sa labas. Alis na rin ako. Walang emosyong sabi ni Ella. Kanina ka pa sana umalis, bakit ka pa nagpaalam? Malamig na sabi ni Diego. I'm sorry. Mahal na mahal talaga kita at hindi na ako makontento sa pagiging magkaibigan natin. Malungkot na sabi ni Ella. Kung ganun, mas mabuti pang itigilan nating lahat ng ating koneksyon. At pati na rin ang ating pagkakaibigan. Desididong sabi ni Diego. Naluha sa sakit si Ella at humihikbing umuwi. Dahil sa sama ng loob nito, ay ipinadala niya ang litrato kay Eliza at sinabing hindi makakauwi si Diego dahil napagod sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Eliza na tinitignan ng text sa kanya ni Ella. Nakangiting nakasakay sa taxi si Ella at nagpapasalamat na buti na lang at hiningi niyang number ni Eliza kay Diego bago sila mag-away. Hindi na kayanan ni Eliza ang kaniyang nakita. Lahat ng sakit na kaniyang naramdaman sa pagkahuli sa kaniyang fiancé na may kahalikang babae ay doble pa sa mga oras na iyon. Pakiramdam ni Eliza ay mababaliw ito at hindi makapag-isip ng maayos. Ano-anong pangyayari kina Diego at Ella ang pumapasok sa kanyang utak at pakiramdam na Eliza ay parang nawawalan nito ng paghinga. Hindi napigilang kimkimi ni Eliza ang kanyang nararamdaman at paghagulgol sa iyak. Narinig naman ito ni Bibi sa labas ng opisina ni Eliza kaya agad na pinasok ito. Nakita na lang ni Bibi si Eliza na nasa sahig na umiiyak habang sinusuntok ang sahig. Anong nangyayari? Nag-aalala ang tanong ni Bibi ngunit hindi na kinailangang sagutin ni Eliza ang tanong ng kaniyang kaibigan dahil nakita nito ang litrato ni Diego at Ella na nakakalat na cellphone ni Eliza. Niyakap na lang ito ni Bibi hanggang sa kumalma ito. Gawin mo lahat para ma-take down ang YouTube account ni Ella. Sisiguraduhin ko madudurog siya sa kanyang ginawa. Umiiyak na sabi ni Eliza. Ginawa naman ni Bibi ang kagustuhan ni Eliza. Halos mabaliw si Ella nang hindi nito mabuksan ang account nito sa kaniyang YouTube na parang may ibang taong hawak ito. Dahil sa isa-isang nawawala ang kaniyang videos, basang-basa na pumunta si Ella kay Diego ng madaling araw habang si Diego naman ay inaantay pa rin ang pag-uwi ni Eliza sa kaniyang kondo. Inakala pa nga ni Diego na si Eliza ang nag-doorbell pero nadismaya ito nang si Ella ang bumungad at bumukas ng pinto. Kunot noong tinignan ni Diego ang itsura ni Ella at inisip na bagong paraan nito ni Ella na makuha siya. Anong ginagawa mo rito? Hindi pa ba malinaw ang mga sinabi ko sa'yo kanina? Galit na pagtatanong ni Diego. Ano gagawin ko, Diego? Nawala lahat ng pinag-irapan ko. Yung YouTube ko na pinag-irapan ko, nahack at naalis lahat ng videos ko.
Parang naglaho na bula ang mga nagpinaghirapan ko. Umiiyak na sabi ni Ella. Nakaramdam naman ng awa si Diego. Sino naman ang gagawa nun? Nagtatakang tanong ni Diego. Hindi ko alam. Habang nakasakay ako ng taxi, pauwi kinausap ko si Eliza para humingi ng tawad at pag-uwi ko. Pagkatapos kong kumain at lahat-lahat sinubukan ko buksan ng YouTube ko. At hindi ko na ma-access bigla. Isa-isang nawala ang videos ko. Humahagulgol sa iyak na sabi ni Ella. Pumasok ka muna sa loob at pupunta ako sa Eliza. Seryosong sabi ni Diego. Sinubukang tawagan ni Diego sa Eliza ngunit hindi niya ito sinasagot hanggang sa sinagot ito ni Bibi. Hello baby. Asan ka? Pwede ba tayo mag-usap? Seryosong tanong ni Diego. Gusto kasi nitong makumpirma kung talagang si Eliza ang gumawa roon. Para kasi sa kanya ay masyadong malala ang pagbawi ni Eliza sa ginawa ni Ella. Diego, si Bibi to. Andito pa kami sa opisina. Kanina pa umiinom sa Eliza sa loob, hindi ko naman maiwan kasi baka anong gawin niya. Nag-aalala ang sabi ni Bibi. Nagdesisyon si Bibi na sagutin ang tawag ni Diego para makapag-usap sila at dahil baka hindi totoo ang litrato. Hindi naman nagtagal ay nakarating na rin si Diego sa opisina ni Eliza. Nasa loob siya. Mahinang sabi ni Bibi. Pumasok naman kaagad si Diego sa opisina. Gulat itong nakita ang opisina ni Eliza na nagkagulo-gulo. Ano nangyari dito? Parang pinasukan ba ng magnanakaw ang opisina mo? Nagtatakang tanong ni Diego habang naglalakad palapit kay Eliza. Inikot na Eliza ang kanyang upuan hanggang sa nakaharap niya si Diego. Nakita naman ni Diego ang namumugtong mata ni Eliza habang hawak itong baso na puno ng alak. Kanina pa kita inaantay sa kondo. May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Diego. Hindi nito maintindihan kung bakit hindi ito mapalagay at kinakabahan. Ano ginagawa mo rito? Galit na tanong ni Ella. Nag-aalala kasi ako. Bakit hindi ka pa nakarating sa kondo? Tapos hindi mo pa nire-reply ng text at sinasagot ang mga tawag ko. Pumunta rin sa Ella sa kondo umiiyak dahil pagkatapos niya raw makipag-usap sa'yo. Nawala yung account niya sa YouTube. Kaya nagpunta na ako rito. Para kausapin ka para malaman ko anong problema at mukha nga may problema. Seryosong sabi ni Diego. Ngunit punong-puno ito ng pangangamba. Hindi naman kami nag-usap. May sinend lang siya sa akin na hindi ko nagustuhan. Malamig na sabi ni Eliza. Ano ba yung sinabi ni Ella para alisin mo yung account niya? Kahit naman ganun si Ella, nakakaawa naman at binura mo ng ganun-ganun na lang ang kanyang pinaghirapan. Natawa naman si Eliza at tinignan ng masama si Diego. Talagang paglalaban mo siya sa akin ng harap-harapan matapos ng ginawa niyong kalaswaan. Galit na sabi ni Eliza. Kalaswaan. Kung yung vlog pa rin ang tinutukoy mo, maniwala ka, hindi ko gusto yun. Sa tuwing hahawakan niya ako, tinataboy ko siya pero sa video pinalabas niyong ganun. Desperadong sabi ni Diego pero walang pumasok sa utak na Eliza para sa kanya ay wala ng patutunguhan ang kanilang pag-uusap. Muling nilagyan ni Eliza ng alak ang kanyang baso at inikot ang kanyang upuan para matalikuran si Diego. Umalis ka na. Mahinang sabi ni Eliza. Hindi. Hindi ako aalis rito hanggat hindi natin naayos ang tungkol kay Ella. Kung alam mo lang, itinigil ko lahat ng koneksyon namin. Kanina at pinagsabihan ko na siyang huwag na makipagkita sa akin. Talagang tinabay ko na siya sa buhay ko. Simula noong away natin sa vlog. Nagmamakaawang sabi ni Diego. Punong-puno na talaga ng pangangamba si Diego. Alam nitong may mali pero hindi malaman kung ano. Kaya, nagpakasarap muna kayo bago kayo maghiwalay ng landas, ganun ba? Walang emosyong tanong ni Eliza. Magsasalita na sana muli si Diego nang dumating na ang kanyang kinatatakutan. Maghiwalay na tayo. Malamig, nasabi ni Eliza. Nanlambot at nanghina ang buong katawan ni Diego. Gusto nitong lumapit kay Eliza ngunit alam niyang itataboy lamang ito. Yan ba ang gusto mo? Nanginginig ang boses na tanong ni Diego. Umalis ka na! Galit na sigaw ni Eliza. Nangingilid ang mga luha ni Diego na umalis ng opisina. Naawa namang tinignan nito ni Bibi at agad na naintindihang walang alam si Diego sa nangyayari. Aalis na ako. Tinatabay na ako ng kaibigan mo eh. Sumisinghot na sabi ni Diego kay Bibi. Ipinakita naman kaagad ni Bibi ang litrato kay Diego. Nanlaki ang mga mata ni Diego at akmang papasok muli sa opisina ni Eliza para makipag-usap ng pinigilan nito ni Bibi. Umalis ka muna. Magpalamig kayong dalawa bago mag-usap ulit. Walang papasok kay Eliza dahil sa nagawa mo. Seryosong sabi ni Bibi. Wala akong ginawang panuloko sa kaibigan mo.
Naiiyak na sabi ni Diego. Kung ano man yan sa susunod na kayo mag-usap. Magpahangin na muna kayong dalawa at magpakalma. Pagpupumilit ni Bibi. Tumango naman si Diego. Padabog nitong sinara ang pintuan ng kaniyang kondo nang makapasok ito. Nakita niya si Ella na kaniyang nakalimutan na asa kaniyang kondo pala ito na katatapos lang maligo at suot pa ang damit ni Diego. Napangisi naman si Diego. Namula si Ella dahil inakala nitong naakit si Diego sa kaniyang itsura. Nakinggulat na lang nito nang marahas na hinawakan ni Diego ang kaniyang braso. Diego, nasasaktan ako. Naiiyak na sabi ni Ella. Masaya ka na ba? Nakipag-umalay na sa si Eliza. Dahil sa litratong pinadala mo. Masaya ka na ba? Galit na pagsisigaw ni Diego at marahas na tinapon si Ella sa sahig. Napaupo naman si Ella at agad na tumayo. Umalis ka na sa harapan ko. Umalis ka sa buhay ko. Umalis ka na. Dahil sa'yo. Dahil lang sa'yo nasira ang kasiyahan ko. Kasiyahan namin. Ang tahimik na nga ng buhay ko, bakit ka pa dumating na naman? Napakatago ko para isipin kaibigan kita. Napakatango ko dahil pinagkakatiwalaan kita. Umalis ka na, kinamumuhuyan kita. Wala na akong paki sa nangyari sa'yo ngayon. Dahil dapat lang yun sa katulad mong sakim. Parang awa mo na umalis ka na sa buhay ko. Pagwawala ni Diego habang humahagulgol sa iyak. Hindi naman alam ni Ella ang kaniyang gagawin. Natatakot ito sa biglang galit na ipinakita sa kanya ni Diego. Lalapitan pa sana niya ito nang biglang may ibinatong babasagin si Diego sa kaniyang gilid. Umalis ka na at baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kung ano pang magawa ko sa'yo. Pagbabanta ni Diego. Nagmadaling umalis si Ella sa kondo ni Diego na umiiyak at puno ng takot. Hindi nito akalain na magagawa sa kanya iyon ni Diego at mawawala sa kanya ang kaniyang pinaghirapan sa isang iglap lang. Isang araw lang makalipas ay makikita mo na sa mga mata ni Diego ang kalungkutan. Malaki at nangingitim ang eye bags at magmukha pa itong pagod na pagod. Kamusta ka, Diego? Naawang sabi ni Bibi matapos itong dalhan ng pagkain nang dinalaw ito ni Bibi. Ayos naman. Nagagawa ko pa rin magtrabaho dito sa restaurant. Walang emosyong sabi ni Diego. Siya. Kumusta siya? Nauutal na tanong ni Diego kay Bibi. Ayun, doble-doble naman ang tinatrabaho. Tipid ng nginitian ni Bibi si Diego. Magsasalita na sana muli si Diego nang pinangunahan na ito ni Bibi. Bakit mo yun ginawa, Diego? Hindi ko inakalang magagawa mo yun. Seryosong tanong ni Bibi. Wala akong ginawa, Bibi. Maniwala ka. Mahal ko si Lisa. Hindi ko alam kung paano at saan kinuha ni Bibi ang litratong yun pero hindi naman ako uminom ng alak para mapagsamantahan ni Ella. Ang kalasingan ko. Simula noong dahil sa vlog, kinausap ko na kagad si Ella. Dahil tigil ang pagkakaibigan namin. Maniwala ka, Bibi, wala akong ginawa. Ako rin gulong-gulo. Dahil sa litratong yun pero isa lang naman ang alam ko. Sinet up lang ako ni Ella. Desperado ang sabi ni Diego. Napabuntong hininga naman si Bibi at kumuha ng isang tissue sa lamesahan at may isinulat. Naglib si Elisa sa trabaho ng 1 linggo para magbakasyon at mag-hiking. Ito ang mga detalye. Dahil sa diretsong pagtatrabaho ni Eliza ay wala nang masyadong kailangan gawin sa opisina. Kaya naman maasikaso ko rin ang restaurant mo. Ma-experience naman ako sa pagmamanage kaya yakang-yaka ko yan. Dire-diretsong sabi ni Bibi bago ibigay ang tissue na sinusulatan nito. Alam kong mahal na mahal ka rin ni Eliza. Ngayon ko lang siya nakitang nasaktan ng ganun. Sa tagal naming magkaibigan, yun ang kauna-unahang beses nakita ko siyang nag-breakdown. Kaya siguraduhin mong pagkabalik ninyo rito magkaayos na kayo. Seryosong sabi ni Bibi. Masayang tumango-tango si Diego at agad na nag-impake. Susundan ito si Eliza sa lugar kung saan ito nagpunta para mag-hiking. Samantalang si Eliza ay excited na nakatingin sa bundok na kaniyang aakyatin. Desidido kasi itong kalimutan na si Diego. Kaya naman ano-anong bagay ang kaniyang susubukan sa kaniyang bakasyon para malibang ito hanggang sa makalimutan niya na si Diego. Hindi na lang ito inaakala na makikita niya si Diego sa lugar. Hindi naman ito pinansin ni Eliza ngunit habang patuloy sa paglalakad paakyat ng bundok sa Eliza ay sinusundan ito ni Diego at kinukulit. Nagtatanong tungkol sa kung ano-anong bagay at kahit anong maitapik ay ginagawa ng pag-uusap ni Diego hanggang sa nainis na si Eliza. Ano ba kailangan mo? Inis na tanong ni Eliza. Bigla naman itong nakaramdam ng awa kay Diego nang nakita ang kaniyang mata na halatang walang tulog at pagod na pagod. Gusto kong makausap ka at linawin ang nangyari.
Seryosong sabi ni Diego. Akmang maglalakad paalisa na muli si Eliza nang hinawakan ni Diego ang kaniyang kamay para pigilan ito. Parang awa mo na, kausapin mo na ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon na magpaliwanag. Pagmamakaawa ni Diego at nakita naman ni Eliza sa mga tingin ni Diego ang pagiging seryoso nito. Kapag nagawa mong sabayan ako sa pag-akyat dito, kauusapin kita sa taas ng bundok. Masungit na sabi ni Eliza at marahan na hinila ang kamay sa pagkahawak ni Diego at agad na naglakad pataas sa bundok. Napangiti naman ng malawak si Diego at masayang sinundan si Eliza hanggang sa nakaramdam ito ng pagkahilo at napatid sa isang bato. Mabuti na lang at nakita ito na Eliza at agad na naalalayan si Diego. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Eliza. Okay la. Hindi na nagawang tapusin ni Diego ang kaniyang sasabihin nang biglang may naramdaman itong dumaloy sa kanyang ilong. Napahawak ito at nagulat nang may nakita itong dugo. Napasinghap naman ng malakas si Eliza at agad na hinila si Diego papunta sa isang gilid kung saan may malaking bato. Pinaupo ni Eliza si Diego at nagmamadaling kinalkal ang kaniyang bag hanggang sa nakahanap ito ng panyo para makamit o magamit sa nagdudugong ilong ni Diego. Alam kong mahal mo ang restaurant mo dahil pangarap mo yun. Pero bakit naman hanggang sa magdugo na yung ilong mo? Tapos pupunta ka pa rito at makikipagsalisihan sa akin. Sa pagtaas sa bundok. Galit na sigaw ni Eliza kay Diego ngunit halata ang pag-aalala nito sa kaniyang mga mata. Hindi naman mapigilan ni Diego ang ngumiti. Kung pagalitan mo ko, parang hindi mo naman ako nilunod ang sarili mo sa trabaho. Masayang sagot ni Diego. Ngingiti ka pa talaga. Akala mo ba joke to? Patingin nga ng ilong mo kung nagdudugo pa. Itaas mo yung ulo mo at makakatulong to sa paghinto ng daloy. Dire-diretsyong sabi ni Eliza habang nag-aalalang sinusuri ang ilong ni Diego. Si Eliza pa ang nagpupunas ng dugo sa mukha ni Diego. Ayan na, patigil na. Kapag tuluyan ng tumigil yung nosebleed mo, baba na tayo at diretso tayo sa ospital. Nag-aalalang sabi ni Eliza. I'm sorry. Seryosong sabi ni Diego kay Eliza na hindi pa rin matigil sa pagtingin sa nagdurugong ilong ni Diego dahil sa sobrang pag-aalala. Napakagat ng labi si Eliza at pilit na pinipigilan ng luha. Nagpa-check up naman kaagad si Diego kasama si Eliza nang kumalma ang pagdurugo ng kanyang ilong. Sinabihan nito ng doktor na over-fatigue daw ito at kailangan mamahinga. Ipinunta naman ni Eliza si Diego sa kondo na kanyang tinentahan ng 1 linggo para sa kanyang bakasyon. Magpahinga ka na muna dyan. Kumain ka daw ng maayos, sabi ng doktor. Ito lang bang mga gamit mo? Seryosong tanong ni Eliza habang abala sa pag-aayos ng gamit ni Diego. May pagkain ka bang binili? Ipagluluto kita. Nangihinang sabi ni Diego. Ganyan na nga nangyari sa'yo, magluluto ka pa. Ako na bahala kahit papaano alam ko magluto. Kahit hindi kasing sarap nagluto mo. Nakangusong sabi ni Eliza. Lumiwanag naman ang mukha ni Diego nang narinig na ipagluluto siya ni Eliza at na-excite. Patagong namula at nangapangiti si Eliza nang nakita ang naging reaksyon ni Diego. Habang abala si Eliza sa kaniyang pagluluto sa kusina ay tahimik na pinagmamasdan naman ito ni Diego. Naisip muli ni Diego ang dumating na problema sa kanila kaya naman naglakas loob itong yakapin si Eliza mula sa likod habang abala itong nagluluto. I'm sorry. Seryoso at malambing na bulong ni Diego sa tenga ni Eliza. Sunod-sunod na nagsibagsakan ng mga luha ni Eliza na kanina niya pa pinipigilan. Ano ba kasing nangyari? Humahagulgol na tanong ni Eliza nang hinarap niya si Diego. Marahan na pinunasan naman ni Diego ang mga luha ni Eliza. Walang nangyari sa amin. Ni minsan ay hindi ko hinayaan na may mangyari sa amin. At matapos ko magpunta sa opisina mo dahil sa vlog namin, ay agad ko siyang kinausap na lumayo sa akin matapos nun. Ang huli ko naalala ay nakatulog ako sa resting area sa restaurant. Na-set up lang ako, Bobby. Maniwala ka sa akin. Desperadong sabi ni Diego. Bakit siya nandun sa kondo mo? Umiiyak na tanong ni Eliza. Akala ko nung una ikaw yun pero dumating siya sa kondo. Basang-basa sa ulan at humahagulgol sa pag-iyak dahil sa nangyari sa kanyang YouTube. Naawa naman ako at nakikiusap sana ako sa'yo na kahit yung vlog na lang namin ang alisin mo, wag na mga pinaghirapan niya. Hindi ko naman alam na gano'n naman palang ginawa niya kaya nung pinakita sa akin ni Bibi yung picture, sinugod ko si Ella sa kondo ko at pinalayas. Buti nga at nagawa kong pigilan ng galit ko nung gabing yun. Dahil kung hindi, baka kung ano nang nagawa ko sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Humihikbing tanong ni Eliza. Kinausap ako ni Bibi.
Nung binigyan niya sa akin yung detalye kung saan ka bigla ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kinapalan ko na ang mukha ko na pumunta at humarap sa'yo. Malambing na sabi ni Diego. Muling humagulgol sa pag-iyak sa Eliza. Kung nung una ay dahil sa sakit, ngayon naman ay dahil nakahinga na ito ng maluwag na para bang nabunutan ng tinik ang kaniyang lalamunan. Napakasaya nito dahil naging totoo si Diego sa kaniyang pagmamahal kay Eliza. Niyakap ni Diego si Eliza at ganoon din naman si Eliza. Hinahaplos-haplos ni Diego ang likod ni Eliza para kumalma ito habang nakapatong ang kaniyang baba sa ulo ni Eliza. Dana, wala na siya at hindi ko na siya hahayaan na makalapit sa akin. Sa atin. Pagpapatahan ni Diego. Tinuloy naman ng dalawa ang pagstay sa lugar para sa kanilang bakasyon. Nang lumakas at nakarecover si Diego, ay magkasama silang nag-hiking at namasyal sa lugar na kanilang pinuntahan. Muling naging masaya ang pagsasama nila Eliza at Diego. Sobrang tuwa nga nang naramdaman ni Bibi nang nakitang magkasamang bumalik ang mga ito at napakalawak pa ang mga ngiti habang magkahawak ang mga kamay. Hindi naman na itinago ng dalawa ang kanilang relasyon kaya panay ang post nitong si Eliza ng kaniyang mga picture ni Diego na nagluluto sa kanyang restaurant sa Instagram nito. Gumawa na rin ng iba pang social media si Diego para sa kanyang restaurant. Dahil marami na ang nakasubok nito, ay magagandang reviews kaagad ang nailagay hanggang sa talagang umasenso na ang restaurant ni Diego na kinailangan niyang magtayo ng ibang branch sa ibang lugar. Kasama naman si Diego ni Eliza na dinalawang site kung saan nila tinatayo ang branch ng kaniyang restaurant dahil mayroon din silang date roon sa lugar. Bago pa umalis ang dalawa sa site para pumunta sa kanilang date, ay naanyayahan si Diego sa isang interview para sa isang magazine tungkol sa kaniyang success. Pumayag naman si Diego at tinawag si Eliza sa kaniyang tabi. Nagulat at nahihiyang lumapit sa Eliza. Paano ka nagwagi? Saan ka nagsimula? Paano mo kinaya? Walang tinagong impormasyon si Diego at lahat ng nangyari simula nang nakilala niya si Eliza ay kinuwento niya ito. Kung alam niyo lang kung paano kasipag magtrabaho si Eliza. Siyang naging idolo ko. At ilang sa daan ko sa buhay. Wala itong success ko nung wala ang babaeng pinakamamahal kong sumuporta sa akin. Lakas loob na sabi ni Diego. Para bang hinahaplos ang puso ni Eliza sa mga salita ni Diego at napangiti sa tuwa at kilig na naramdaman nito sa mga oras na iyon. Paano kung may gustong gawin si Eliza sa restaurant mo? Baguhin o papayag ka ba? Oo naman. Kahit ano pang gawin niya, hahayaan ko. Mahal na mahal ko si Eliza. Na akin na rin magiging asawa. Once na ikinasal kami ay lahat ng akin magiging kanya na rin. Nakangiting sabi ni Diego. Namumula ang mukha ni Eliza at nalalaki ang mga mata sa gulat na tiningnan si Diego. Nakangisi lamang ito kay Eliza na naguguluhan sa sinabi ni Diego. Bakit, Bobby? Ayaw mo? Tanong ni Diego matapos ang interview. Kasal? Anong ibig mo sabihin sa kasal? Nagtatakang tanong ni Eliza. Ano pa ba ang pwedeng maging ibig sabihin ng kasal? Kundi ikakasal tayo at magiging mag-asawa. Natatawang sabi ni Diego. Namula muli ang buong mukha ni Eliza at hindi alam ang sasabihin. Pagpasok ng dalawa sa restaurant ay agad na naluha si Eliza dahil sa sorpresang inihanda ni Diego. Nakadecorate ang lugar kung saan sila kakain. Naroon rin ang mga taong malapit at importante sa kanila Diego at Eliza. Pati ang pamilya ni Bibi ay naroon sa restaurant. Punong-puno ng balloons ang sahig at may red carpet pa ito. Sa pinakadulo naman ay may nakasulat na nakapaskil sa pader. Will you marry me? Naiiyak na pagbasa ni Eliza sa nakapaskil. Will you marry me? Pag-uulit na tanong naman ni Diego at lumuhod sa harapan ni Eliza. Napatakip na bibig si Eliza gamit ang dalawa nitong kamay at humagulgol sa pag-iyak. Totoo ba to? Hindi makapaniwalang tanong ni Eliza na ikinatuwa ni Diego. Ay, doon na yan! Pag-cheer ni Bibi sa kaibigan. Natawa naman si Eliza at pinunasan ng kaniyang mga luha. Hinawakan ni Eliza ang pagkabilang pisngi ni Diego habang nakaluhod ito at hinalikan sa labi. I do. I'll marry you. Nakangiting sagot ni Eliza na naging rason ng hiyawan ng mga bisita. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamahal habang nagtitinginan matapos maghalikan sa harap ng altar. Nagpasya silang magpakasal sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, hindi dahil sa pangako ng perpeksyon,
kundi dahil sa kanilang pangako na palaging magsasama sa kabila ng lahat ng nangyari. Ngayon, ang kanilang kwento ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga pagsubok at paninira, ang tunay na pagmamahal ay laging nagwawagi sa huli.